Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin. Sound check.
Amen. Magandang pong umaga po, church. God is good. And all the time, God is good. Tunay nga po, ang Diyos natin ay napakabuti. Ang Kanya pong biyaya at grasya ay laging sariwa bawat umaga. Kaya ngayong umaga, handa na ho ba kayong ibigay ang pinaka-the best na pagsamba, pinaka-mainam na pagpupuri para sa Kanya? Meron po kasi akong nabasa na sabi po ng pastor, kapag ang isang born again daw ay ninaborn again dahil gusto niyang yumaman, ito po ay isang uri ng idolatry. Kapag ang isang mananampalataya daw ay sumusunod at naniniwala at lingkod sa Panginoon dahil gusto niyang gumaling, gusto niyang yumaman, ito raw ay isang idolatry. Dapat daw, kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon Diyos, nanampalataya sa Kanya, dahil siya ay Diyos, siya ay karapat-dapat na purihin, sambahin, pagkatiwalaan. Kaya alam ko po, nandito po tayong lahat sa isang layunin na walang iba, ang luwalhatiin, pagsambahin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Wala pong ibang motibo, kundi ito lamang po, dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi po dito sa aklat ng awit, 119, verse 1 hanggang 2. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan at ang ginawa ng kanyang kamay ay pinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Sa 14 po, naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, for your grace is always sufficient and your power is made perfect to our weaknesses. Father, as we come to you this morning, Lord, salsikin niyo po ang aming mga puso. Search our heart, O Lord, and know our anxious thoughts. Lord, ano man po mga karumihan, ano man po mga kasalanan nakatago dito, Panginoon, hugasan niyo po ng niyo po makapangyarihang dugo, Panginoong Jesus, upang ang aming pong pagsamba sa umagang ito ay maging kalugod-lugod, Father God. Pinanghawakan po namin, Ama, ang iyong mga pangako at mga salita. For you said, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Lord, inihahayag po ng aming pong labi na kami po ay makasalanan. Marami po kami mga nagagawang kayabangan. Marami po kami magagawang hindi po kalugod-lugod. Ang aming pong mata ay marumi, ang aming pong bibig ay marumi. Higit sa lahat, ang aming puso, Lord, ay punong-puno ng karumihan, ng galit, inggit, worries, anxieties. At ano naman po, Panginoon, ang mga idolatry na nakatago sa aming mga puso. Lord, patawarin niyo po kami. Sa lahat po, Panginoon, ng mga hindi pagtitiwala sa inyo, lalong-lalo na po sa aming pong pagtitiwala sa aming pong sarili, sa aming pong kakayahan, patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos. Sa umagang ito, amin pong pinapasalamatan, amin pong nilulalhati, amin pong inaanyayahan ang banal na Espiritu na siyang kumilos, mangusap sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, itinataas po namin ang gawain na ito. Pagpalayan niyo po ang lahat po ng mga kapatiran, lalo po ang mga wala pa po dito na nagbiyabiyahe sa mga oras na ito. Lord, hayaan niyo po na sila po ay makarating ligtas, mapayapa sa lugar na ito. At hayaan niyo po, Panginoon, na ang bawat puso at isipan ng mga kapatiran, ng lahat na nandito, Lord, ay bumukas at makita po ang inyong pong kaluwalhatian at patuloy po na makita po namin ang aming pong sarili na wala po kami magagawa. That apart from you, we can do nothing. Lord, let the Holy Spirit move mightily in this place. All glory, honor, power belongs to you alone, Father. This we ask and pray in Jesus' name. Amen at amen.
glory. Are we ready to glorify the Lord? We are asking by prayer for us to see God's glory. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. We are nothing apart from you, Lord. We are asking to see your glory like Moses, oh God, that we will never be the same again if you see God's glory. Hallelujah. Open my eyes. Open my eyes, Lord. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Amen. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. To see you high. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining. Hallelujah. As we sing, holy, 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 you are holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Holy, 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 I want to see you high, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, worship the Lord. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. You are holy, 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 Jesus. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord, we want to see you. Thank you for your power.
the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, come. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Jesus is calling you to come now. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Willingly we just to surrender our lives. Willingly our knees will bow down. All our hearts, soul, mind, and strength, we gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. He was calling you, just as you are before your God. Come, just as you are. Come, just as you are. Come, just as you are. Come. Hallelujah. To come now, he was calling you. Jesus. He was calling you now, not tomorrow. Because if he will come to now, hallelujah. Thank you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper, you search much deeper within, to the way things appear,
You're looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah, King of Kings, King of endless world. No one could express how much you deserve. You deserve, Lord. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. I'll bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper. You search much deeper within. Through the way things appear, You're looking into my heart. you're looking into our hearts, Lord. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, back to Lord. the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When It's all about you. it's all about you, Jesus. Hallelujah. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a It's song. all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a It's song. all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Into Into our hearts, Father. Give us the heart of worship. You're looking into my heart. Into my heart. But it's all about you, Jesus. It's all about you, All Lord. about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back To the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. When it's all about you, it's all about you, Jesus. To God be the glory. Hallelujah. Amen.
malupit. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, bago po tayo dumako sa mensahe ng ating Panginoon Diyos sa umagang ito, inaanyahan po yung pong mga kabataan, mga bata. Mayroon po kayong Sunday school sa umagang ito. Kayo po ay mag-proceed po doon po sa ating pong conference room. Yung mga bata po, edad, yun po. Kayo po ay tuturuan po dyan ng salitadan ng Diyos. Sige po, handa na ho ba ang iyong pong mga isipan at puso sa pakinig ng Diyos? Bago po natin tawagin ang ating pastor, ating po muna siyang panalangin. Ilihans po natin ang ating pong kamay sa ating pong pastor. Father, we just thank you and praise you, Lord, for you said, man does not live on bread alone, but in every word that comes out to your mouth, Father. And we believe, Lord, that your word will not return void, but will accomplish the purpose in which you have sent it. Lord, puspusin niyo po, Ama, ng niyo pong banal na Espiritu ang aming pong pastor, and fill him, indwell him, the power of the Holy Spirit, with wisdom, knowledge, and understanding. Itago po niyo siya, Panginoon, sa inyong pong glory. Itago niyo po siya, Panginoon, sa inyong pong banal na dugo. At gamitin niyo po siya sa umagang ito to preach your word, to deliver your word, mighty, with power, with authority, that will glorify, honor, magnify your name, O Lord Jesus. All glory, honor, Father, belongs to you alone. This we ask and pray in Jesus' name. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay po ng ating pastor. Papuri po sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Muli isang mainit na pagbati po sa lahat ng ating mga kapatiran na nasa online po. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Lalo na mga kapatid natin po nasa US, mga kapatid po natin nasa Canada, ang mga nasa Australia po, gayon din po sa Japan at sa Middle East po. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos sa walang patid na pakikinig po nila every Wednesday and also every Sunday po. Kaya lahat po na naririto po sa loob ng church, atin pong palakpakan ng Panginoon para marinig po ng mga online brothers and sisters. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bago ko po simulan yung aking preaching, nais ko pong ilatag yung atin pong parang panimula natin na tatalakayin. Naalala ko kasi nung ako po ay bata pa, siguro alam niyo po yung Barangay Parang, dyan po ako lumaki sa Marikina. Kami po ay lumipat dyan noong 1972 at ako po ay pinanganak noong 1975. Kaya nasaksihan ko po kung ano ho yung lugar, kung ano po yung mga nilalaro namin, sino-sino yung mga naging kapitbahay po namin dyan. At isa po kami sa mga naging pioneer po doon po sa amin pong kalsada o sa kalye po namin. At isa pong masasabi ko talaga, naalala ko po na napakadami pong mga magagandang tanawin. Ngayon po kasi pag pumunta po kayo, puro mga condo units, meron na kayong mga makikita po dyan na mga subdivision malalaki. Mapapansin nyo po, kaya nga ho tinawag na parang yan, parang. Ibig sabihin ng parang bukid, bukirin. Kaya pag pumunta po kayo dyan, naliligo kami sa sapa, meron po dyan na mga damuhan, at pwede ka mag-alaga ho ng iba't ibang mga kambing o kaya ng mga baka po. At isa po sa napansin ko na mga insekto na talagang hinahabol namin nung kami bata ho, familiar ho kayo doon sa tipaklong? Yung tipaklong ho, na ngayon wala na ako makita ni isang tipaklong ho dito po sa Barangay Parang kasi wala na yung mga damo. At isa pa ho, yung tutubi. Meron tutubing kalabaw, meron pong tutubing krayom. Yung malalaki ho yun. Minsan ho, yung mga malalaki na yan, yung kulay pula, may kulay green, tapos yung maliliit po para pong krayom o aspile, yun yung tutubing krayom na tinatawag nila.
Pagkatag-ulan ho, yung sa lagubang, marami ka pong makukuha sa punong manggaho niyan. Gagawin nyo lang ho, no? Kakalugin nyo lang ho, magbabagsakan ho yung mga iba't ibang insekto. Lalong-lalo na ho, yun pong ladybug na tinatawag natin. Dati po sa mga santan, marami kaming tanim niyan, gumamela. Yan yung mga bagay na mamimiss mo na, wala na ho, no? Pero ang isa pong insekto na nag-strike po sa akin ay walang iba po kung hindi ito pong tipaklong. No? Sino na ho nakakita dito ng tipaklong? Pakitaas po yung kamay. Or grasshopper. Ano? Mahirap hulihin ho yan. Mabilis po yan. Pero yan po napakaliit. Iba po yung balang. Yung balang ho malalaki yun. Yung tipaklong lang ho talaga maliliit po yan. Minsan ho kasi, ang tingin natin sa sarili natin parang tayo po'y tipaklong lang. Hindi natin alam, napakalaki ng Diyos natin. Ang Diyos natin makapangyarihan, amen ba yun? Ang Diyos po natin talagang napakalawak, pero ang nakikita ho natin, tayo bilang anak niya, kasing liit lang ho ng tipaklong. Kaya yan ho ang atin pong tatalakayin sa preaching na ito, pinamagatan po natin, ang nais ng Diyos at ang nais ng kalaban. At ang mga teksto po natin, mga kapatid, mahalaga po, uulitin ko po, pag natapos nyo yung aklat po ng Exodo, lumipat kayo sa aklat ng Bilang. Kasi yung aklat ng Bilang ho, nandiyan na ho kung paano nila kukubkubin o lalabanan ho itong mga Amalekita at yung mga Canaanites. No? Kasi ang promised land po, yung Kanaan, ibibigay sa kanila, pero napakadami ho doon na mga sundalo ang kalaban. Kailangan kubkubin po nila. Kaya dito sa talata ng Biblia na to, mapag-aaralan natin ngayong umaga, pero bago po tayo mag-aral, ninanais ng Diyos na tayo po muna'y manalangin at tayo po lahat ay umuko para daluyan po tayo ng karunungan po ng Banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Ama, sa kapangyarihan ng awitin mo kanina. Nagpalakas sa aming mga kalooban sa mga aral na ito na ikaw, Lord, ang mangungusap at alam ko po may itatanim ka sa puso namin na maganda ngayong umagang ito. Patuloy na humihingi kami ng kapatawaran laban po sa mga pagsalangsang, lahat po ng mga pagmamataas namin, kahalayan po ng aming puso at lalo tigit po ang pagre-rebelde namin laban sa inyo. We are nothing with the Lord Jesus Christ po, Panginoong Ama, at kung si Kristo po ay hindi kami papatawarin, we are all condemned to go to hell. Kaya salamat ng marami po sa magandang balita. Kami pong lahat na makasalanan ngayon ay magkakaroon na po ng buhay na walang hanggan. Kaya naroon yung sigasig po ng pagdalo, naroon po yung pakikinig po palagi ng inyong mga salita, na kada linggo, kada Wednesday, marami kaming matututunan at ang mga natututunan namin na ito ay magtuturo po sa amin, Panginoong Ama, upang mamuhay po na kasing tulad po ni Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Kaya maraming salamat po. Basbasan nyo lahat ng audience namin sa internet, Panginoong Ama. Lahat ng mga naririto nag-ukol ng panahon nila at ang lahat po ng mga wala po sa kasama namin sa lugar na ito dahil may mga ginawa po o may mga gawain po, basbasan nyo po sila habang sila po'y nakikinig sa kanilang mga tahanan. Salamat ng marami, Ama. Bigyan nyo po kami ng ganap na karunungan. Ang mataas na papurit pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Glory to the Lord Jesus Christ. Ngayon pong umaga na ito ay atin pong tatalakayin. Dalawang bagay ho pwede mangyari sa buhay ng isang tao. May nais o may plano ang Diyos, pero may nais at may plano rin ang kalaban. At nawa po sa atin pong pagbubulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, mapulot ho natin kung ano po yung nais ng Diyos, mawaksi natin ho kung ano ang nais ng kalaban sa ating buhay. Gaya ng sinabi ko po, in the book of Exodus, pinangakuan po si Moses na sila po ay makakapunta sa lupang pangako. Ano-ano po yung mga naging kasalanan nila, bakit na-delay? Mga Israelita ho kasi, grumbling spirit po, complain ng complain. Ang mga Israelita ho, walang tiwala sa Diyos. Ang mga Israelita ho, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ho, gumagawa ng kahalayan laban kay Yahweh. Kaya yung plano ng Panginoong Diyos na 11 days lang sana ho, mararating na nila yung lupang pangako, umabot ng 40 years. Alam niyo po yung distance ng Egypt, papunta po doon po sa Canaan, o yung Palestino ho ngayon, napakalapit lang ho niyan, mga kapatid, napakalapit lang ho Talagang wala pa ho sigurong 11 days pagka ho lalakarin ninyo, baka ho less than 10 days so mararating na. Pero bakit aabot ka ng 40 years? Kasi kung minsan, kapatid, kung hindi tayo lumalakad sa kalooban ng Panginoong Diyos,
marami ho na pruning, ang tinatawag ho natin, o ang ginagawa po ng Panginoong Diyos, hinuhubog tayo para maging katulad tayo at kawangis tayo ng Panginoon. Kaya yung lupang pangako po sa kanila, hindi nila nakuha, pero dumating din sa pagkakataon pong nasilayan po ng lahat po ng mga espiya, 12 espiya na pinadala ho, nakita nila, at ganito po ang sabi ng aklat ng Bilang. Dito po sa aklat po ng Bilang, dito po sa 13, 27 hanggang 30 patuloy po. Ang sinabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay at katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Kumuha ho sila ng mga bunga ho ng ubas. Napakatataba po. So bilang patunay na talagang yung Kinaan po ay magandang lupa, maganda po na lugar po, nagpatotoo po yung mga espiya. Kaya lang may problema. Maganda yung lupa, mayaman, maraming mga prutas, at maganda pong tumira. Ang sabi po dito, ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki, ang sabi po dito, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader, at bukod dito ay naroon din ang lahi ng mga higante. Ang titibay po ng fortifications na tinatawag natin. Yung muog, yung mga walls, talagang well-fortified, hindi pwedeng pasukin ho ng mga Israelita. Bukod po rito, tirahan ho ng mga higante. Sakop ng mga Amalekita ang Negeb, at ang kaburulan ay tinitirahan naman ng mga Heteo, ng mga Hebuseo, ng mga Amoreo, mga Kananeo. Ang mga Kananeo naman ay nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Maganda yung lupa. Tingnan nyo, bakit kaya? Pwede namang ibigay po ni Yahweh agad yan, 11 days nga lang po Pwede pong, wala naman pong mga nakabantay ng mga sundalo. Pwede naman po na talagang with open arms tanggapin po yung mga Israelita. Pero gusto ko po kayong tanungin, bakit it took them 40 years at nung nasilayan na nila, may mga bantay pa, mataas yung wall, may mga muog, at maraming higante. Alam niyo po yung mga Nephilims, pag binasa niyo po yung aklat ng Genesis, ito pong mga Nephilims po na ito po yung mga lahi ng mga higante. Isa ho dyan si Goliath. Si Goliath to, naalala nyo, David and Goliath, Bakit to naging higante ito? By average po, mga 10 feet to 15 feet po yung laki niyan. At sila po, ginunaw ho sila ng Diyos dati nung panahon po ng matinding pagbaha. Nawala ho lahat yan. May natira mangilan-ngilan. At ito nga ho, pinapakita ng banal na kasulatan, nanirahan po sa Kinaan. So marami yung mga higante ho roon na naging balakid, mga kapatid, para makuha yung promised land. Kayo ba naman by average 10 feet. Pagka nakakita ho kayo ng mga talagang mga higante ho ngayon, napapansin nyo po, higante po sila, meron ho yata abot ng 8 feet Pero mga kapatid, yung tipo pong mahina yung katawan niya, yung tulakin nyo lang po siya, matutumba na. Ito, ibang klase. Ito po ay 9 feet to 15 feet, pero matipuno. Imagine niyo yung barbilista ka tapos ikaw po'y 15 feet yung laki mo. Hindi po ito yung, gaya na nakikita natin na, Pastor, parang bano naman sa basketball Malaki nga pero parang ampaw yung dating. Ito hindi ampaw ang dating nito. Matitipuno katawan nito, 15 feet. Siguro kung pwede pabalikin dito yan, mare-recruit sa NBA itong mga to. Kawawa yung mga players ng NBA ngayon pag na-recruit po ito. Ang lalaki nitong mga higante na ito ano pa sabi dito sa kulay blue po. Subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagre-reklamo. Reklamador kasi sila na noon kay Moses at sinabi ni Caleb, hindi dapat tayo mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gibain. Oh, hallelujah. What a spirit, Ganun ba yung spirit natin, katulad ni Caleb? Si Caleb third in command po yan. Kumbaga si Moses yung una, sumunod si Joshua si Caleb, ikatlo yan. Yung pinuno ng sandatahang lakas ng Israel. Kumbaga po sa Pilipinas, AFP Chief of Staff po yan. Yung kanyang pananaw po, lusubin na natin ngayon. Bakit kailangan na nating lusubin? Kasi kayang-kaya nating gawin yan Lusubin na natin sapagkat kaya natin silang gipitin. Ang sabi po dito, kayang-kaya natin silang gapiin. Ang sabi po ng Biblia, biro nyo po, by average 10 feet, gigipiin mo yung mga tao na yan.
Yan ang sabi ngayon po ng mga Israelita. Tignan na ho natin in the next verse. Dito po sa Bilang 13:31 hanggang 33. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya. May mga ganun ho ba tayong mga kasama sa bahay? Positive na positive po tayo. Biglang darating itong mga negative po na ito. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya. Sabi na nga ni Caleb, kayang-kaya natin sila. Strike while the iron is hot. Kailangan po, lusubin na natin kasi kaya nating gapiin. Tapos biglang may darating sa inyo, ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya. Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasisiyasat sa kanila. Ang sabi po dito, no, tungkol sa lupaing pinasisiyasat sa kanila sapagkat ito ang sinabi nila. Malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtatangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Hindi lang kasi ito ordinaryong higante ho ito eh. Ito mga higante ho na to, cannibals. Bino mo, ikaw na lang ho maka-encounter ng kumakain ng tao eh. Higante pa. Bakit ho? Anak ho sila kasi ng mga demons ho eh. Itong mga Nephilims na ito, nilipol ng Diyos, may mga natira. Sino ho yung mga Nephilims? Yung mga anghel ho, yung mga inihulog sa langit na mga demonyo ho, nakipagniig po sa mga taong lupa, nagkaroon sila ng anak, yung mga higante ho. Isa na dyan si Goliath. Kaya po, ang sabi po dito, nakita namin doon ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Ano daw ho yung comparison? Katulad ng sinabi ko kanina, nung naglalaro kami, ang tipaklong po'y napakaliit. Ang tipaklong ho, mga kapatid, madali hong mahuli yan basta mabilis ka lang. At yung tipaklong ho, pagka ho, nahuli nyo po yan, dati nga ho, yung mga kalaro namin ho, inaalisan pa yan ng paa para hindi tumalon Kaya mamamatay na pag pinaglaruan po yung ito pong mga insekto na ito. Ganun ho ba ang tingin natin sa ating sarili? Kaya meron tayong mapupulot ho ngayong umaga na ito sa mga aral mula sa Biblia. Ano ang nais ng Diyos sa buhay mo? At ano naman ang nais ng kalaban? Kasi nag-alternate dito, makikita nyo po Yung sagot po ng kalaban, yung sagot po ng man of God, yung sagot po ulit ng kalaban, pero ano po yung dapat tanggapin ng isang mananampalataya mula sa aralin po na ito? Unang-una sa lahat, kapatid, nais ho ng Diyos na pagpalain tayo. Can we all say amen? Because I have the plans to prosper you, ang sabi ng Panginoon. Plans to give you a hope and a future. I know the plans that I have in store for all of you. Saan bang verse kinuha yun? No? Saan po kinuha yun? For I know the plans that I have in store for you, says the Lord or declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Yan, Jeremiah 29:11. Meron na pong planong maganda ang Diyos. Nakalagay na ho, plans to prosper you. Paunlarin ka. And plans not to harm you. Hindi ka po ipahamak, Plans to give you a hope and a plan to give you a future. Yun ang magandang plano ng Diyos. Can we all say amen? To prosper us. Ulitin ko, ang prosperity, hindi pera. Hindi ho prosperity gospel ito. Yung mga nakikinig po online, Yun po bang, halimbawa lang makakatulog ka ho ng mahimbing mamayang gabi? Yun ho ba ipagpapala sa Diyos? Unang-una ho, yan ang biyaya na siguro hindi ako nagkulang na taglayin. Ako ho kasi yung tao ho, paghiga ko ho, tulog. Hindi pa ako nakaranas uminom ng sleeping pills, kapatid Dapat nga ho, pampagising yung iniinom ko. Kasi pagka ako'y nakatulog ho, tuloy-tuloy na. Pero ho, may mga tao hindi natin na-appreciate yon, di ba? Yung pun tayo ho, may panlasa. Can we say amen? Sino kumakain dito, champurado at saka tuyo? Sabi nila ko minsan, yung tuyo naman pastor pagkaalat-alat. Pero yung panlasa natin, kaya nga tayo biniyayaan ho ng taste buds Yung panlasang Pilipino, pag kinumbine mo yung matamis at saka yung maalat na yon, katanggap-tanggap po Yung gaya ng sinabi ko po sa inyo, sa Visayas ho kasi nanggaling kami, yun pong saging ho, sinasawsaw sa bagoong at saka po kakainin yung saba. Ginamos ang tawag. Bakit kaya gustong-gusto ng mga Bisaya yon? Blessing ho yun Pero ito ho, sabi po sa Bilang 13:27, ang sabi nila,
Ano po yung ibibigay na promised land? Ano? Nakita nila eh. Ang sabi po nila, pinag-aralan namin ang lupain. At anong natuklasan namin? Ano ang plano ng Diyos? Ipahamak sila sa mga higante? Hindi po. Ang plano po ng Panginoon Diyos, natuklasan namin na ito ay, ano ho? Natuklasan nila na ito ay, gusto ho ba natin ng buhay ho na mayaman? Ulitin ko ho ay mga nakikinig, baka akala nyo, ang buhay na mayaman, di lang yung marami kayong pera. Yung mayaman ho, kapatid, ano ho, yung may kagalakan sa buhay mo, amen po ba yon? Yung pumbuo yung pamilya mo, o kaya ho, uuwi kayo ng walang napahamak sa anak mo. Ano yun? Mayaman ho sa biyaya ng Diyos po yun. O kaya yung masarap kang matulog sa gabi, o kaya kahit hindi masarap yung ulam, busog ka. O kaya ho, kapatid, kahit hindi ka nakatsinelas ho, buo yung paa mo. Meron po tayong kakilala, may-ari ng paktorya po o paggawaan ng sapatos. Putol yung kanyang dalawang paa kasi may diabetes o nagkaroon ng complication. Pero ikaw naman, wala ka naman hong pambili ng sapatos, nakayapak-yapak ka lang. Pero buo yung paa mo. Yung po'y makayamanan ang gagaling sa Diyos eh. Makatagpo ka lang ho ng mabuting asawa, 19:24 po ng Kawikaan. Ang mga kayamanay nanggagaling sa ating mga magulang. Ngunit ang mabuting asawa po ay nanggagaling sa Diyos. Can we say amen? Makatuklas ka po ng mabuting asawa ko. Pag uwi mo po, nakasaing na. Tapos ayos na yung budgeting po. Mahirap po yung nakapangasawa ka ho ng ano ho eh. Pag binigay mo po yung sweldo mo, ubos, lahat inilagay po sa pambili ng alahas. Huwag naman kayo magagalit ha, hindi po ako against sa alahas. Pero ang priority po kasi natin, una, makakain po muna yung pamilya natin. Pangalawa ho, mabayaran ho yung mga bills natin. Pero po yung isang lapagan lang ho yung pera ho, pinambili lahat ng alahas ho, yung mga anak po nagkalat ho sa kalsada po, hindi maasikaso po. Palagay ko, hindi ka blessed sa asawa pag ganon. Pero yung marunong sa pera, tapos patuloy na mapag-alaga sa iyo, lalo na tapat pa yung asawa nyo, tama ho ba yung sinasabi ng Biblia ho? Kayamanan ho yun. Kaya nung nakita nila yung lupa, ang sabi nila, ito po'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Kaya yung tinutukoy ng Biblia ho rito, hindi lang kayo sasagana sa pera, masagana kayo sa kapayapaan. Kiniklaim ba natin yun? Can we say amen ho? Masagana kayo sa tulog, can we say amen? Sarap matulog, ano ho? Masagana kayo sa panlasa, can we say amen? Simple lang yung pagkain pero magana. Yung pong kanin na mainit tapos may okrang nilaga, sinawsaw doon po sa, ano po ba yun, sa bagoong. Amen na ho ba yun? Mapapa-double rice ba ho kayo ron? Tas kahit nag-double rice, wala naman diabetes. Minsan nga ho, isang kaldero yung inubos eh. May ibang mga tao ho naman kahit na nakatakal na ng gano'n, no? Isang kutsara lang yung kinain, nag-shoot up kagad yung kanyang blood sugar. Meron naman, marami tayong kakilala na gano'n, no? Kahit na 3 timba yung kinain na ice cream, pag natulog ho, pag gising kinabukasan, normal na naman yung sugar. Yun yung mga sinasabi natin eh. Pero wag kayong maaano ho na, ako pastor, may diabetes ako, hindi ako pinagpala. Sa ibang aspeto, may pagpapala po eh. So, ang nais ng Panginoon Diyos, tayo ay maging mayaman at tayo masagana sa lahat ng bagay, hindi lang sa pera, kapatid. Masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang mga bungang kahoy na kinuha namin roon. You will see the fruits of your progress. You will see the fruits of your success. Amen po ba? Minsan, ang success po, hindi na ibigay sa atin. Binigay naman sa anak natin. Can we all say amen naman? Hindi tayo pinagpala financially, pero yung mga anak natin, naging abogado, naging doktor, naging negosyante, na ngayon di ka na namomroblema pag inabutan ka ng anak mo, talagang blessing na blessing po eh. Yan ang plano ng Lord. Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have in store for you, says the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Hindi yung ipapahamak tayo. Ulitin ko ho yan ang nais ng Diyos. Pagpalain po tayo. Ano ho nais ng kalaban? Next. Ang nais ng kalaban, hadlangan yung pagpapala. Tignan nyo itong mga negastars. Maraming mga negastars dito eh. Ano ho yung mga negastars? Ito po yung positibo ka na may pagpapala ang Diyos. Pero hahadlangan yung pagpapala mo. Yan yung diablo ho. Ano po sabi ng Bilang 13:28 hanggang 29? Ngunit malalakas ang mga taga roon. Ang ganda ng lupa, ika.
Kumpleto sa lahat ng bagay. In fact, dala-dala namin yung mga ubas, pagkakalaki ng mga ubas, naku, pag binigay po sa atin ng Diyos yan, talagang pagyayamanin tayo. Ano po sabi ng mga ibang espiya po? Ngunit malalakas yung mga taga roon, malalaki ang mga lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroroon din ang mga lahi ng mga higante. Nais nyo pa ho bang pumunta dun sa lupa? Nandun po yung mga gulayat, ang lalaki. Ano pa ho yung katangian nito? Sakop na mga Amalekita, ang Negev. Ito po yung disyerto ho, malapit sa Israel Ang kaburulan ay tinitirahan naman ng mga Heteo. Ito po mga Hittites, ang nakaimbento po mga kapatid sa history, no? Nung mga bakal, nito pong mga iron, yan po nakaimbento po niyan. Mga great warriors po, ang mga Hittites, ang mga Heteo po, ang mga Jebuseo po, ang mga Amoreo po, yung Amorites po, ano po yan? Military empire po yan. Pumapatay ho ng tao yung mga yan. Ang mga Kanineo naman, ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Ibig sabihin, sa madaling salita ho, puro mga kalaban yung nakapaligid sa lupang pangako. Ang daming hadlang, ano? Ganun ho ba tayo? Hinahadlangan ho ba tayo? Minsan may mga ganyan ho na mga pagsubok na dumadating sa buhay ho ng tao. Ang daming hadlang po. Naalala ko tuloy yung sabi po ni Jesus, ano? Ang sabi po ng John chapter 16 verse 33, I have told you everything in this world so that you may have peace. Sinabi ko na lahat ng mga bagay sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan. Bakit sinabi ko ang lahat ng kapayapaan na ito? Kasi sa mundo na ito, maraming darating na pighati. Pero mga galakan, sabi ni Jesus, napagtagumpayan ko na ang lahat ng pighati na ito. Minsan kasi ang dami ho nating makikitang higanti ng buhay ho Andyan ho yung higante ng babayarin natin. Andyan yung higante na may sakit po tayo. May nagpapakimotherapy, may nagpapadialysis. So, mga higanteng problema yan, kapatid. Pero ano ho yung plano? Balik lang ho tayo sa Jeremiah 29:11 at yung nakita nila, maganda yung lupa, mayaman, kumpleto sa lahat. Yun ang gusto ng Lord. Pero ang nilalagay ng kalaban, maraming mga higante. Hindi ka magtatagumpay. Andyan yung mga Jebuseo, andyan yung mga Amalekita, andyan yung mga Amoreo, yung mga Kanineo. Kaya wag ka na mag-attempt na pumunta sa biyaya ng Diyos. Hindi mo kaya yan. Yan ang naiso ng kalaban sa buhay natin. Kaya hindi ho tayo lumagulago Hinaharangan tayo ng higante. Ang dami hong higante ngayon. Pag nakita nyo po yung mga sakit na yan, higante ho yan hinahadlangan na tayo magpatuloy ho sa pagsisilbi sa Diyos. Pag nakita nyo yung babayarin, ang lalaking higante niyan mga kapatid. Makita mo lang na mag-e-enroll na naman yung anak nyo ho mawawalan ka na naman ng kalooban po. Nakita nyo lang yung presyo ho ng sibuyas ho Ayan ho mga higante ho ngayon mga kapatid na kung minsan ang Kristiyano ay nawawalan ng kanyang kalooban. Pero ano pong sabi po ng John chapter 16 verse 33 kapatid? I have told you everything in this world that you may have peace. Bakit to sinabi na upang magkaroon tayo ng kapayapaan? In this world, you will have tribulations. But, sabi ng Panginoong Diyos, but rejoice because I have overcome all tribulations in this world. Mangagala kayo sapagkat napagtagumpayan ko na ang lahat ng higante na yan. Amen? Ikaw ba naman ho, halimbawa ho? Ako po hindi ko pa nararanasan. Wala naman po akong anak Pero ako man siguro magkaroon ako ng anak na nagkikimotherapy po. Talagang mabigat na higanti ang kapatid. That is why we are always including yung kapatid natin si Johan sa panalangin. Hindi madali sa magulang, hindi madali sa mga kapamilya niya, lalo't hindi madali sa bata na dumating po sa buhay niya ang mabigat na higanti na yan, kapatid. Akala po natin, nakakaawa naman yung bata, pastor. Meron hong plano ang Diyos doon, hindi lang natin alam, pinopron po yung bata Tatandaan nyo po, yung bata, ligtas yun, kapatid. Wala hong pananagutan ho kay Lord yun. Pero may pinopron may tinuturo sa ating lahat ngayon Nag-unite yung church natin kasi may common prayer tayo na ibinibigay po sa bata. Higanting malaki ho yan, kapatid. Sino pa ho yung mga nagpapadialysis dito? Pag tinignan nyo lang ang gastusin na nagpapadialysis, hindi ho madali, kapatid. At lalo na yung nararamdaman pala, akala ho natin madali lang pala yun. Kung ano-ano ho mararamdaman ng katawan nyo pagka po kayo naghihimodialysis kapatid. Minsan nawawala po sa yung timpla po na maayos kasi po yung katawan ho natin pag
kumakalat ho yung dumi sa katawan natin, pati naaapektuhan din yung pag-iisip natin, naaapektuhan din yung mood swings po natin. Minsan umiinit yung ulo po natin talaga. Marami hong mga higanting ganyan, kapatid, na pinagdadaanan ng church natin. Pero bakit natin napapagtagumpayan? Kasi may nagpapaalalang aral sa atin. Ang ganda ng plano ng Diyos. May mga pagsubok ba't mga higante? Sinabi na ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, para magkaroon kayo ng kapayapaan, sapagkat sa mundo na ito, darami ang lahat ng mga pagsubok. Pero huwag kayong mag-alala na pagtagumpayan ko na ang lahat ng pagsubok na yan. Can we say amen? Hallelujah. Ang dami ho mga higante. Kayo ba naman, nakapader na ho yung lugar. Andun yung blessing sa loob, May pader na malalaki, may fortifications, andun lahat ng kalaban, ang mga higante. Ulitin ko po, anong height? 10 to 15 po, 10 to 15 feet. 10 to 15 feet po. Ako po yung mga 5'10", siguro ipagpalagay mo na 6-footer ako. Dagdagan nyo pa halimbawa ho ng additional na 10 feet pa. Yung height ko, siguro lagpas pa ho rito. Kahit nakababa po dyan, siguro pantay ho dito sa floor, hanggang dito po sa bubungan. Ganyan kalalaki ho yung mga tinatawag nating mga anax, Ayan ho, napakalalaki niya mga nephilins na yan. At hindi yan yung mga banban ho, hindi ho yan yung mga ampaw. Mga yan, malalaki ho, makikisig ho. At mabibilis ho yan, Mabibilis na mga tao ho yan, mga skilled ho yan, warriors po yan. Ano ho, nais naman ng Diyos ulit. Tingnan ho natin. Ikatlo, nais ng Diyos na magtagumpay tayo. Tignan nyo po ang sabi dito sa Bilang 13:30 ho. Subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moses. Pambihira naman. Ito na naman, dinala mo na naman kami sa lupang pangako. Puro higante, lalamunin lang tayo ng mga tao dyan Ang sabi ho dito ni Caleb, sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Kaya. Pero ano pong sabi ng mga tao? Hindi natin kaya. Ang lalaki, mga higante yung mga yan Lalamunin lang tayo niyan Besides, parang tipaklong ho tayo, maliliit lang tayo, ang lalaki nito. Ano pong pangako ni Kristo sa Pilipos 4:13? What is God's promise in Philippians chapter 4 verse 13? Ano pong pangako doon? I can do all things through Christ who will strengthen me. New Testament po may pangakong binigay ang Diyos Luke chapter 1 verse 37, walang imposible sa Diyos. Pag nakita nyo po, hallelujah, andyan na mga higante nga naman ho Naalala ko tuloy, ito hindi pa, basketball lang ito dati ho nung araw Ngayon ho kasi hindi na ako masyado nanonood ng basketball, pero naaalala ko po dati, nung tayo ho magaling pa talaga ho, nananalo tayo sa Asian Games Pero dumating ho yung all selection natin ng PBA po, mga kapatid, nandun po hindi nakilala ng mga millennials nandun si Ramon Fernandez, si Abet Gidaben, nandoon po sila Ray Cuenco, si Ibes Dignadisi po, yun yung mga naabutan ko pa, Pero, dumating ho yung mga Chinese yung pinakasentro nung, si Shantou, naalala ko dati yun yung hanggang dito lang ho yung pinakamalaki ho natin, hanggang dito lang. Alam niyo ho kung dumank yun, ganun lang Hindi na tumatalon gaganunin lang ho yung ring. Nung inilapit yung mga Pilipino, si Ramon Fernandez, nakita yung dibdib, parang napagano dahil ang lalaking mga mama Ayun kapatid, tinambakan talaga tayo nung China. Siguro ho, mga 40 points yung tinambak sa atin nun Kasi ang lalaking higante ho nun how much more pa yung mga warrior po na higante na ito. Kaya sabi ng Biblia rito, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Ito, aksaya ng aksaya Naku, wala na tayong magagawa dyan. Hindi natin kaya yan. Sumuko na tayo, umatras na tayo. Hindi tayo tutulungan ng Diyos. Ang sabi naman ni Caleb, huwag tayo mag-aksaya ng panahon. Bakit daw huwag mag-aksaya? Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya yung higante po, halimbawa ho ng chemotherapy, mapagtatagumpayan ng bata yan. Amen po ba? Kasi Diyos yung kasama ng bata. Minsan binubulag lang tayo ng kalaban Hindi nyo kaya yung gastusin na yan. Hindi, kayang-kaya yan ng Diyos. Hindi namin kaya yan, pero kaya ng Diyos. Amen? Hindi namin kaya ho na muling ibalik yung pamilya namin, pero kaya ho na pabalikin ng Diyos ang isang pamilyang nasira. Amen?
Marami ako nakita sa mga personal experience ko eh. Yung dating magkahiwalay na mag-asawa ho, nagde-date na ngayon. Amen po ba yon? Natutuwa ho ba kayo pag nakakakita kayo ng ganon? Yung dati ho na sinira ng kalaban, inaayos ng Diyos ngayon. Yung dating hindi na natin nakikita sa church, nagiging active ulit ngayon. Can we say amen? Kasi kaya natin gawin ho sa tulong at awa ng Diyos. Naalala ko tuloy eh. Alam nyo po, ito pong nais ng Diyos sa atin na magtagumpay tayo. Binibigyan tayo talaga ng realidad ng Diyos. Ibig sabihin po, kahit na wala na tayong nakikitang pag-asa, ilagak natin ho yung tiwala natin sa Diyos, ang Diyos ho may magagawa. Dumating na naman itong mga nega. Ano naman hong gusto na naman hong gawin ng kalaban? Ang sabi po ng ika-4, nais ng kalaban, pahinain tayo. Sabi nga ng Caleb ho, kaya natin ito. Kaya hanggat maaga, sunggaban na natin. Kayang-kaya natin silang gapiin. Ito na naman ho yung mga ibang kasamahan. Anong sabi ho? Ang sabi po ng Bilang 13:31 hanggang 33. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi sila kaya o hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Nai-inspire ho ba kayo sa mga ganyan tao na kayang-kaya natin yan, kayang-kaya natin na tayo ho magtagumpay. Hindi natin kaya, pastor. Ang lakas ng kalaban eh. Papahinain yung kalooban natin, ano? Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasisiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking tao ang nakatira doon at sino man na magtatangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Okay na lang sana kung higante ho eh. Pero yung higanting cannibal pa, ibang usapan na yun, pastor, ikaw na lang lumusob. Okay lang yung higante ho, baka may chance pa tayo ho dun eh. Pero yung higante ho na lalamunin pa ho tayo, ibang usapan na yan. Kayo na lang ang pumunta dun, pastor. Ano pa hon sabi rito? Tignan nyo ho, nakita namin doon ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni Anak. Hindi nila nakita ang Diyos, ang nakita nila yung higante. Samantalang, yung tinutuntungan po ng higante, yung lahat ho ng lupa na yon, yung karagatan ho na pula, yun pong ilog Jordan, yun pong mga kabundukan po, yun po ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero makikita mo pa yung higante. At ano po yung tingin mo sa sarili mo? For those who receive Him, for those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. At kung ikaw ay anak ng Diyos, tipaklong ka lang ba? Ano pong sabi nila rito? Mga tipaklong lamang kami. Kung ihahambing sa kanila, anak ka ng Diyos, hindi ka tipaklong. Amen ho ba yun? Kaya dapat pag tinignan natin yung sarili natin, hindi ako tipaklong anak ako ng Diyos eh. Sa bagay, nung bata ho ko, kasabihan ho yun, pagka nadudulas ho yung mga matatanda, ay anak ng tipaklong. Narinig nyo na ho yun, ay anak ka ng tipaklong. Buti nga ho, tipaklong, yung iba, anak ng teteng, naalala ko ho dati, mga kasabihan ho ng mga matatanda ho yan eh. Pero bakit ganun ho yung itinuturo ng Diyos sa atin? Tignan nyo ho ang isang tipaklong na akin pong babasahin sa Biblia, na sana ma-inspire tayo. Tipaklong ito pero ginapo po niya, pinatay niya po yung higante. Alam niyo po kung sinong tinutukoy ko? Dito po tayo sa unang Samuel 17. Sa aklat po ng unang Samuel 17, tignan muna ho natin yung katangian ng higante makakalaban po rito. No? In the book of 1 Samuel chapter 17 verse 4, isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Pilisteo. Ang pangalan niya ay Gulayat. Okay? At siya'y mula sa lungsod ng Gat. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Gaano kalaki po yung 3 meters? Times 45 divided by 2, carry 1, square root of 5. Ilan po yun? Ilan po? Mga 9.6. Grabe. Maliit pa si Gulayat pala. Pero hindi ho siya yung patpatin ha. Talaga hong malaki pa kay Shaquille O'Neal ho ito eh. Biruin niyo po yung mga mga 10 feet na lang, lagay na lang natin ng 10 feet. Tapos malaki pa yung katawan kay Shaquille O'Neal. Tapos ito ho yung tipaklong. Sino ho yung tipaklong? Tignan ho natin dito sa 27. Ang sabi po ng 17:27 ng unang Samuel, tulad ng narinig mo, ganun ang gagawin ng hari
na makapapatay sa Pilisteyong iyan, ang sabi po. At ano po ang sabi po dito sa 34? Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o ng oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. At kapag hinarap ko po ang leon o ang oso, hinahawakan ko ito sa panga at akin pong pinapatay. Naalala nyo nung nag-Bible studies ho tayo, sino po yung isa pang nagwasak sa pangaho ng leon? Ha? Naalala nyo ho yun? Meron pa ho sa Biblia, winasak niya yung panga ng leon eh. Walang iba ho kundi ho yung pong tinutulak niya yung dahil pinutol yung buhok ho niya. Ano si Judas? Hindi ho si Judas yun. Kapatid naman. Si Samson ho, si Samson. Nagtaka ko ba't gano'n si Judas Si Samson. Pareho ho sila. Lalong-lalo na po ito. Parehong-pareho ho. Ano hong nangyari? Sabi ho ni ito po ni David hindi pa ho siya nagiging hari. Yung sibat mo at saka yung armas mo, yan ang gamit mo laban sa akin. Pero sa pangalan ng dakilang Diyos na buhay, papatayin kita ngayong araw na ito. Kaya ho ba nating patayin ng mga higanting problema ito sa pamagitan ng Panginoong Diyos? Can we do all things through Christ who will strengthen us? Kaya nga napakaganda ho rito, sabi po dito sa verse 33, nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Kapatid, hindi ka grasshopper. For those who receive Him. Tinanggap niyo ba ang Diyos? For those who receive Him, for those who believe in His name, lahat ng nanampalataya kay Kristo, binigyan niya po ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapatid, wala pong problemang mabigat na hindi po natin kayang mapagtagumpayan. Hindi ho tayo tipaklong. Tayo po ang mga higante ng Diyos. At kung ang Diyos ay sumasa atin, kapatid, bilang pangwakas, uulitin ko lang ho yung sinabi po ni Caleb. Huwag niyo pong aalisin sa puso po ninyo. Ang sabi ng bilang 13:30, kapatid, subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo. Pag ang sister wife niyo halimbawa, hindi natin kaya yan. Sandali, tumahimik muna tayo, manalangin tayo sa Diyos because we can do all things through Christ who strengthen us. Patahimikin niyo muna, mga kapamilya natin, mga church members natin, mga kaibigan natin. At wikain natin ang sinabi po rito ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Bakit? Lusubin natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Sabihin nga ho natin, kaya natin silang gapiin. Purihin po ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y napapaligiran ng iba't ibang higante ng buhay na ito, Panginoong Ama. Higante po, Panginoong Diyos, ng problemang pinansyal. Mga higante po ng problemang pangkalusugan. Higante po ng pamilya po na nasisira ng kalaban, higante ng pagdurusa, Panginoong Ama, at higante ng anumang uri na nakasisira po sa aming personal na relasyon sa inyo. Pero gaya ng sinabi ni Caleb, huwag kami mag-aksaya ng panahon, Panginoong Ama. Kayang-kaya naming gapiin ang mga kalaban na ito sapagkat ang pangako niyo po in Philippians chapter 4 verse 13, we can do all things through Christ who will strengthen us, Panginoong Ama. Gayon din naman po ang mga pangako ninyo. You have installed for us a very bright future. The plans that you have given us, Panginoon, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us a hope and plans to give us a future. Kaya Panginoon, napakaganda po ng inilagay niyo po sa amin. Datapot maraming mga higante, Panginoong Ama, at ang lahat ng kapigatian na ito'y darating sa amin. Ang mga assurance niyo, binigay niyo po sa amin, Panginoong Ama, na ang lahat ng bagay po, lalo ng kapighatian ng mundo na ito, ay napagtagampayan mo na po, Panginoong Hesukristo. Kaya kami nagpapasalamat, Ama, palakasin niyo po kami, lalong-lalo na ang mga kapatid po namin ngayon, Lord. I pray earnestly right now, dumaraan po ang batang si Johan, Panginoong Ama, sa mga higante ng pagsubok ng buhay. Kaawaan mo ang batang ito, Panginoon. Kahabagan niyo po ang kanyang mga magulang. Kaya po ang church na ito, Lord, kakaisa kami sa prayer po, mabigat ang pagsubok po na ito, Panginoon. Na kung sa amin man din po mangyari, Panginoon, baka hindi po namin makayanan.
madaanan ang ganitong pagsubok. Dama namin, Panginoong Ama, ang lahat ng kabigatan ng buong pamilya po na ito. Kaya kami nagsusumamo, Panginoong Ama, ang mga mensahe na ito ay nagpapalakas ng aming kalooban. Gaya ng pinanghahawakan ni Caleb, Panginoong Ama, hindi kami dapat mag-aksaya ng panahon sapagkat tunay nga po na matatalo namin ang mga higante at patuloy po na magigapi namin, Panginoon, ang lahat ng mga problema at hadlang sa buhay na ito. Salamat din ng marami, Panginoong Ama, ang mga gulayat na ito, pinakita niyo po kung paanong si David, isang bata po, patpatin, maliit, Panginoong Ama, natalo niya ang higante. Gaya din naman po ng pangako mo sa Israel, kung kaya't ibinigay mo po ang lupang pangako sa kanila. Maraming salamat, Ama. Itinatagubilin ko rin ang mga kapatid po namin, nasa banig din ng karamdaman ngayon, si kapatid na Jen Bernardo, Panginoong Ama, si Mima, sa lahat po ng mga pagdadialysis, ang lahat po na may mga sakit po, diabetes, alta presyon, lahat ng mga may problems financially, lahat ng mga ginagawang paninira ng kalaban sa mga pamilya namin upang wasakin po ang magandang simulain niyo po sa iglesia na ito. Maraming salamat. Protektahan mo kami, Ama. Palakasin niyo po kami sa mga higa-higante pong mga problema na ito. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin, Ama, sa banal na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Amen po rin po ang Panginoon. Ngayon po tayo dadako sa ating pong pagkakaloob. At habang inihahanda po natin ang ating pong mga kaloob, nais ko lang pong basahin ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 19. Sabi po dito, kayamanan sa langit. Huwag kayong magimpok sa mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, magimpok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na napakabuti, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat ang lahat po ng aming pong tinatangkilik sa inyo po galing lahat. At sa umagang ito, amin pong idinudulog at dinadalangin ang lahat po ng mga trabaho, negosyo ng aming mga kapatiran na patuloy po kayo, Diyos, mabukas ng mga pintuan, bintanang langit, patuloy na bumuhos po sa mga kapatiran po namin na maging instrumento din po, Lord, na maging daluyan ng iyong biyaya at papapala. Ang lahat po, Panginoon, ng mga kaloob na ito, O Diyos, dalangin po namin na patuloy na magamit po para lamang sa iyo pong dakilang layunin sa iglesyang ito, to gather more souls for your greater glory. Father, this we ask and pray in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, tayo po ay magbigay. This is the prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is a prayer for hunger and need. My God is a God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare,
God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I feel to be emptied again. The seed I receive, I will sow. Amen. Tayo po ay dadaho ngayon sa ating pong mga pagbati ng mga magdiriwang ng mga kaarawan at mga wedding anniversary. Bago po natin tawagin yung mga magbe-birthday, meron po ba tayong visitors ngayon na ngayon lang po nakadalo sa gawain para ma-welcome po kayo ng family ng Feast of Harvest Christian Ministry? Wala po. Ngayon po, February 22. Happy birthday, Sister Angel Bautista. Purihin po ang Panginoon. Meron po bang magbe-birthday pa na magmula ngayon at hanggang susunod na Sabado na hindi pa mo nakalista? Sister Angel lang po ba? Wala po. Sige po. Wedding anniversary, wala din. Sige po, pag-pray po natin si Sister Angel. Saan po siya naroon? Sister Angel, dito ba siya? Wala, nasa bahay. Sige po, pag-pray po natin siya kahit nasa roon. Amang banal na makapangyarihan sa inyo pong mga kamay, kung nasan po Sister Angel sa mga oras na ito. Hayaan niyo po ang inyong mga kamay ang siyang umabot sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Bakod ng pag-iingat, malusog na pangatawan, ang lahat po ng kanya pong heart's desire, Father, at higit sa lahat, ang kanya pong buhay spiritual. Patuloy na lumago, lumalim po siya at makilala po, madama po niya yung pag-ibig at ang inyong pong katapatan ay patuloy na makita po niya, Father God. Ito po ang inyong panalangin, Ama, sa pangalan ng iyong anak. In Jesus' name, Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon. Happy birthday, Sister Angel. Ngayon naman po, tayo po dakos, ating po mga announcement. Patuloy po, mga kapatid, amin po kayong inaanyayahan. Every Wednesday, meron po tayong ginagawang online Bible study. Ito po ay through Messenger po. Every 7 o'clock ng gabi. Ito po ay pag-aaral po. Patuloy po nating makilala at lumalim sa ating pong buhay spiritual. Prayer meeting po. Meron po tayong ginagawa. Napakasarap pong gumising ng 5 o'clock kahit malamig. Umpisahan po natin ang ating pong araw sa pananalangin. Every morning po yan. Wala pong patid, wala pong patlang po. Malaya po kayong makadalo po dito through Messenger din po. Yung ating pong link, makikita po doon sa ating pong Facebook account.
Meron din pong 8 p.m. po. Ito po ay ginagawa po every Friday, Saturday, and Monday. 3 beses po. Yun lang po. Sana po kayo po ay amin pong makasama po sa mga gawain na ito. Amen po. Tayo po ay tapos na po sa ating pong mga further announcement at ating pong benediction. Tinatawagan ko na po ang ating pong pastor. Sa lahat po ng mga magpapabautismo, sinasabihan ko lang po kayo na maghanda po tayo this coming March dahil meron po tayong gagawin na pagbabautismo. Meron na po tayong 2 candidate po sa church. At kung meron pa pong gustong magpadagdag po, lalo na po doon po sa mga hindi pa pala nababautismohan, mahalaga po yon. Dahil ang bautismo po ay pagsunod kay Jesus. Kaya bigay niyo po sa akin yung mga listahan po, may 2 na po, by 2nd or 3rd week ng March po ay mababautismuhan na ho kayo sa kalooban po ng Diyos. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Muli Ama, nagpapasalamat po kami at kami po Lord ay nakapagbigay ng pinakamataas na papuri, pagpapasalamat, awitin po at pagbibigay po ng aming pagsamba sa inyo. Maraming salamat din Panginoong Ama at niloob niyo po na mai-broadcast po muli ang mga gawain na ito, lalong-lalo na sa lahat ng mga nakinig po online Panginoong Ama. Lalo na po, patatagin kami ng mga salita niyo po, Panginoong Ama. Napapaligiran po kami ng napakaraming problema, nakapanghihina ng aming kalooban. Ngunit ilagay niyo po ang positibong pananaw sa amin, Panginoong Ama, na ang lahat ng bagay po ay makakayanan namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa panandaliang paghiwa-hiwalay po namin. Muli po, ang mga ginawa ni Moses, Panginoong Ama, in the book of Numbers, chapter 6, verse 24 to 27, ang lahat ng pagbabasbas na ito, Panginoong Amay, iniiwan ko rin po sa lahat ng mga anak na hinirang niyo po. At ngayon pong umagang ito, patuloy po namin kiniklim ang kapangyarihan